Magandang umaga, sir. Naglakad papasok sa opisina si Maya at lumapit sa lamesa ng kanyang boss. May meeting po kayo mamayang 2:00. Dagdag na sambit pa ng dalaga. Sige, salamat Maya. Nakangiting sagot naman ni Carlo. Kinuha ng binata ang mga dokumento na iniabot ni Maya at isa-isang binasa ang mga yon. Lumabas naman ng opisina ang dalaga at bumalik sa kanyang pwesto. Itinuon ni Maya ang kanyang atensyon sa laptop na nasa harapan at ipinagpatuloy ang kanyang trabaho. Halos 5 taon na rin nagtatrabaho ang dalaga sa kumpanyang ito. Mabuti na lamang at mabait din ang kanyang boss at hindi katulad ng sa ibang kumpanya. Ilang minuto pa ang lumipas nang biglang lumabas si Carlo sa opisina at diretsong naglakad palapit kay Maya. Maya, tara na. Yaya ng binata. Po, saan po sir? Takang tanong ng dalaga at napatingin sa suot na relo. Maaga pa po para sa meeting nyo. Dagdag na wika pa niya. Kumain na rin muna tayo ng tanghalian bago pumunta sa meeting. Sagot ni Carlo. Napamaang naman si Maya dahil sa labis na pagtataka. Ngunit agad ding kumilos para imisin ang mga gamit sa kanyang lamesa. Nang matapos, ay mabilis na naglakad ng dalaga upang sumunod sa kanyang boss. Nang makalabas ay agad na sumakay sa kotse sina Carlo at Maya na agad din namang pinaandar ng driver ng binata. Habang nasa biyahe, ay hindi maiwasan ni Carlo na mapasulyap kay Maya. May pagkakataon pa ng ilang segundong tititigan ng binata ang kanyang sekretarya. Napansin ng binata ang kakaibang itsura ng dalaga. Kapansin-pansin ang malamlam nitong mga mata at ang marahang pagkilos. Para bang pagod na pagod ito. Mukhang puyat na puyat ka. Sita ni Carlo na mapansin ang nangingitim na ilalim na mata ng dalaga. Halata na rin ang eyebags nito, kaya masasabi talagang madalas na puyat. Hindi naman sir. May mga kailangan lang din po akong asikasuhin kapag gabi. Pagdadahilan ni Maya. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Ayoko pa maghanap ng bagong sekretarya kapag nagkataon. Bili ni Carlo dito. Naguguluhang napabaling si Maya sa kanyang boss. Nais sana ng dalaga na magtanong ngunit hindi niya na naituloy nang tumigil ang kotse sa harap ng Jollibee. Jollibee? Hindi makapaniwalang sambit ng dalaga. Bakit? May problema ba? Paborito ko to. Wala naman sir, nagulat lang po ako. Bahagyang natawa ang binata. Tara na. Yaya ni Carlo at lumabas na ng kotse. Nanatiling nakasunod ang dalaga sa kanyang boss hanggang sa makapasok sa Jollibee at makapag-order. Sa halos 5 taong pagtatrabaho ni Maya kay Carlo, ngayon niya lang nalaman na mahilig ito sa Jollibee. Kung tutuusin, ay lagi naman sila magkasama. Lalo na kapag merong meeting na pupuntahan ng binata. Ngayon lang nalaman ng dalagang tungkol dito. Siguro, ay dahil ngayon lang dinagayang kumain ang kanyang boss sa labas. Bakit parang gulat na gulat ka? Takang tanong ni Carlo nang mapansin ang mukha ni Maya. Ngayon ko lang po kasi nalaman na mahilig kayo dito. Pag-amin ng dalaga at bahagyang napatungo. Bata pa lang ako mahilig na ako sa pagkain ng Jollibee. Nadala ko lang hanggang sa pagtanda. Natatawang paliwanag niya. Napailing naman si Maya. Parang bata. Bulong niya. May sinasabi ka? Sambit ni Carlo dahil hindi niya narinig ang binulong ng dalaga. Wala sir. Ang sabi ko po ay ang tagal ng order natin. Pagdadahilan ni Maya. Nagugutom ka na ba? Hindi naman masyado sir, makakapaghintay pa. Nang dumating ang order ni na Carlo at Maya, ay agad na rin silang nagsimulang kumain. Pilit mang pigilan ng binata ang kanyang sarili. Hindi niya maiwasang mapatitig sa kanyang sekretarya. Matagal nang may lihim na pagtingin si Carlo kay Maya. Hindi lang magawang umamin ng binata dahil natatakot itong tanggihan siya ng dalaga. Ayaw rin naman ni Carlo na dumating sa puntong iniiwasan na siya ni Maya at ang tanging paraan na maisip nito ay mag-resign.
Kaya mas pinilit na lamang ng binata na huwag aminin ang tunay na nararamdaman. Sir, kanina ka pa nakatitig sa akin. May dumi po ba ako sa muka? Biglang sambit ni Maya. Nakakunot ang noo nito sa pagtataka sa ginagawa ng boss niya. Wala naman. Hindi. Sorry. Nag-face out lang ako. Napaiwas ng tingin si Carlo sa kanya dahil sa hiya. Bilisan niyo na pong kumain dahil malapit na mag 2:00. Baka malate pa kayo sa meeting niyo. Utos ni Maya. Napatango na lang ang binata at sinunod ang utos ng kanyang sekretarya. Nang matapos kumain, ay agad ding umalis sina Carlo at Maya. Dumiretso sila sa restaurant kung saan gaganapin ang meeting. Katulad na nakasanayan, nagsulat si Maya ng mga importanteng impormasyon na napag-usapan sa meeting. Halos 1 oras lang ang naging pag-uusap ni na Carlo at mga investors at nang matapos ay bumalik na rin sila sa kumpanya. Sir, ito po yung mga notes. Sambit ni Maya at iniabot sa kanyang boss ang maliit na notebook. Thank you. Nakangiting sagot ni Carlo. Inabala pa ni Maya ang kanyang sarili hanggang sa matapos ang oras ng kanyang trabaho. Mabilis siyang naglinis ng lamesa at inayos ang mga gamit para makauwi agad. Ilang minuto lang ang hinintay niya, may dumating na taxi. At nang makasakay, dumiretso na siya pauwi ng apartment niya. Nang makauwi, ay agad nagpalit ng damit si Maya. Isinuot niya ang kanyang itim na pantalon, itim na t-shirt, at itim na leather jacket. Nasa kalagitnaan ng pag-aayos ng buhok si Maya, nang biglang magring ang kanyang cellphone. Dali-dali niya itong kinuha at agad na sinagot ang makitang tumatawag si Mr. Lee. Magandang gabi, Mr. Lee. Bati ni Maya at ipinagpatuloy ang pag-aayos sa buhok. May balita na ba sa misyon mo? Tanong ni Mr. Lee. Kakauwi ko lang galing opisina, Mr. Lee. Nag-aayos na ako ngayon. Sagot ng dalaga. Mabuti kung ganon. Inaasahan ko matatapos mo rin yan agad ngayong gabi. Pinatay na ni Mr. Lee ang tawag matapos sabihin yon. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Maya bago ipinagpatuloy ang pag-aayos. Nang makontento, kinuha niya ang kanyang bag at nagmamadaling lumabas ng apartment. Gamit ang motor, ay nagmaneho si Maya papunta sa lokasyon ng misyon niya. Isang party kung saan imbitado ang kanyang target. May kalayuan ang lugar, ngunit naging madali naman ang biyahe ng dalaga. Wala pang kalahating oras nakarating na siya. Agad na nakaramdam ng matinding kaba si Maya dahil sa dami ng tao na kanyang nakita. Hindi sanay ang dalaga na maraming tao ang nakapaligid sa kanya. Magandang gabi, ma'am. Bati ng gwardya sa kanya. Tumangulang ang dalaga at nagpatuloy sa pagpasok. Inilibot ni Maya ang kanyang paningin sa kabuuan ng lugar upang hanapin ang kanyang target. Nang matagumpay niya itong makita, sunod naman siyang humanap ng lugar kung saan siya pwedeng pumesto. Ngayon pa lang napapagod na ako. Ang daming tao. Reklamo niya sa kanyang sarili. Napapailing na naglakad ang dalaga papunta sa isang gusali. Siniguro muna ni Maya na kakaunti lamang ang tao rito bago na pagdesisyonan na pumasok at umakyat sa pinakamataas na palapag. Nang makarating sa taas, agad niyang inayos ang baril na kanyang gagamitin. Isang sniper rifle na merong scope para mas mapadali ang kanyang pag-asinta. Nagugutom na ako. Kailangan ko na magmadali. Sambit ng dalaga. Kinakausap ang sarili. Pumwesto na si Maya at sinipat ang baril upang asintahin ang kanyang target. Isang mayor ng bayan na patagong gumagamit at nagbebenta ng droga. Naguluhan pa nga ang dalaga nang matanggap ang misyon. Dahil maaari na maipakulong ang nasabing mayor, bakit kailangan pang ipapatay? Dahil hindi naman uso kay Maya magtanong at mangialam sa mga dahilan ng kliyente kung bakit nais nilang ipapatay ito. Hinayaan na lang ng dalaga ang kanyang isipin. Ilang beses bumuntong hininga si Maya. Walang pagdadalawang isip na pinaputok niya ang baril at nagdulot yun ng mahinang ingay dahil na rin sa silencer na inilagay ng dalaga sa kanyang gamit. Bullseye. Nakangiting sambit ni Maya.
Mabilis na nagkagulo ang mga tao sa babae dahil sa biglaang pagbagsak ni Mayor. Mayroon pang mga nagsisigawan at nagtatakbuhan dahil sa labis na takot. Nabahala naman ang mga gwardya sa lugar, pati na rin ang mga bodyguard ni Mayor. Huli na ang lahat para maagapan ang kalagayan nito dahil sinigurado ni Maya na hindi na ito magkakaroon ng pangalawang pagkakataon para mabuhay. Nagsimula nang bumaba si Maya sa gusali kung saan siya nakapwesto. Dahil nakaramdam na siya ng matinding gutom, minabuti niyang dumaan sa mga pagkain na nakahain. Isa-isang pinagmasdan ng dalaga ang mga nakahain at kinuha ang sa tingin niya ay magugustuhan niya. Miss, napalingon si Maya sa lalaking tumawag sa kanya. Tinitigang mabuti ng dalaga ang lalaki at nangunot ang noo nang mapagtanto na kamukha ito ng boss niya. Mas bata lang ang lalaking kaharap kaysa kay Carlo, ngunit hindi nagkakalayo ang itsura ng mga ito. Pamilyar ka sa akin, nakita na ba tayo nun? Tanong pa ng lalaki na makalapit ito kay Maya. Bago lang ako dito, sir. Nag-iwas siya ng tingin dito. Parang nakita na kita nun eh. Pagpipilit pa ng lalaki. Ako nga pala si Martin. Mauna na ako, sir. Pagpapaalam ni Maya. Naiwang nakanganga si Martin habang pinapanood ang paglalakad palayo ng dalaga. Napailing na lang ang lalaki dahil sa inasta ni Maya. Sa isip-isip ni Martin ay sigurado siyang nakita niya na ito. Hindi niya lang maalala kung saan at kailan. Dali-dali namang hinanap ni Maya ang motor niya at pinaandar agad yun nang makasakay. Narinig pa ng dalaga ang pagtawag sa kanya ni Martin at nakita niya itong tumatakbo palapit sa kanya. Hindi iyon pinansin ni Maya at nagpatuloy sa pagmamaneho pa uwi. Nang makarating sa apartment, ay agad kinuha ni Maya ang kanyang cellphone at tinawagan si Mr. Lee. Hello, Mr. Lee. Natapos ko na ang misyon. Balita ng dalaga dito. Mabuti naman kung ganon. Masayang sagot ni Mr. Lee. Tatawagan kita ulit para sa susunod mong misyon. Pinatay na ni Maya ang tawag at pumasok sa banyo para maligo. Nagtagal ng ilang minuto ang dalaga sa banyo at nang lumabas ay dumiretso ito sa kama para mahiga. Dahil sa sobrang pagod ay agad na nakatulog si Maya. Kinabukasan ay maagang pumasok ang dalaga sa opisina. Katulad ng lagi niyang ginagawa, nagtimpla muna siya ng kape at dinala yon sa loob ng opisina ng boss niya. Naisipan na ring ayusin ni Maya ang ilang mga dokumento na nakakalat sa lamesa bago niya naisipang bumalik sa kanyang pwesto. Sandali, ikaw yung babae sa party kagabi, di ba? Hindi makapaniwalang saad ni Martin. Napatayo si Maya dahil sa gulat at napatitig sa lalaki. Mas dalo pang nagulat ang dalaga nang dumating ang kanyang boss at tumabi kay Martin. Maya, ito nga pala ang kapatid ko si Martin. Sambit ni Carlo. Kapatid ho? Sabi ko na nga ba eh, at mukhang pamilyar ka nung makita kita kagabi. Ikaw pala yung sekretarya ng kuya ko. Saad ni Martin. Nakita kayo kagabi? Saang party? Naguguluhang tanong ni Carlo. Sa party nung mayor na pinatay. Sagot ng kanyang kapatid. Kaya pala bigla kang nawala kagabi at hindi na nagpaalam na uuwi ka. May party ka palang pupuntahan. Seryosong sambit pa ni Carlo. Sir, naimbitahan lang ho ako. Hindi ako naniniwala. Hindi ka naman nagtagal doon. Bulalas ni Martin. Isa pa, doon ka sa katabing gusali ng galing. Nakaramdam ng matinding kaba si Maya dahil sa sinabi ng lalaki. Maaaring nakita ni Martin ang ginawa ng dalaga ng gabing yon. Napahagat na lang siya ng labi nang wala na siyang maisip na dahilan. Biglang naglakad si Martin palapit sa dalaga. Nakita ko lahat ng ginawa mo. Bulong ng lalaki kay Maya. Ano po sinasabi niyo? Nagmamaang-maangang tanong naman niya. Bahagyang umatras si Martin at tumitig sa dalaga. Alam kong ikaw ang pumatay sa mayor kagabi.
Sambit nito. Po? Gulat niyang bulalas. Ano bang sinasabi mo, Martin? Huwag kang magbintang ng ganyan. Saway ni Carlo sa kapatid. Hindi ako nagbibintang, kuya. May video pa nga ako eh. Sumilay ang kakaibang ngisi sa labi ni Martin. Nagkarambola naman ang tibok ng puso ni Maya dahil sa kanyang narinig. Napatitig ang dalaga kay Martin at kinuha ng lalaki ang cellphone sa bulsa at ipinakita ang video. Kitang-kita sa video ang lahat ng naging kilos ni Maya kagabi. Simula sa pag-aayos niya ng baril hanggang sa paglalakad nito paalis. Maya, anong ibig sabihin nito? Gulat na tanong ni Carlo. Hindi nakapagsalita si Maya. Nanginginig ang mga kamay niya dahil sa sobrang kaba. Sunod-sunod din ang pagtulo ng pawis sa kanyang noo. Tatakbo na sana palayo si Maya nang masagi niya ang kanyang maliit na bag at kumalat ang kanyang gamit. Napansin ni Carlo ang isang ID kaya pinulot niya ito. Nanlaki ang mata ng binata nang matitigang mabuti ang ID ni Maya. Isa kang... Hindi na ituloy ni Carlos ang sasabihin. Napatitig siya sa dalaga na hindi na mapakali sa kinatatayuan. Sir, tanging nasabi ni Maya. Hindi niya magawang tumingin sa magkapatid na nasa harapan niya. Tama nga ang hinala ko. Biglang wika ni Martin. Bakit hindi mo sinabi agad, Maya? Naguguluhang tanong ni Carlo. Naging malalim ang pag-iisip ni Maya kung dapat ba siyang magpaliwanag. Aminado ang dalaga na ayaw niyang mawalan ng trabaho sa kumpanya ni Carlo dahil ito na lang ang paraan para manatiling malapit sa binata. Bukod doon, baka magsumbong din ang mga ito sa pulis dahil sa kakaibang trabaho ni Maya. Natakot ako, sir. Mahinang sagot ni Maya. Natakot ako na baka tanggalin niyo ako sa trabaho at isumbong. Nauutal na sambit pa ng dalaga. Kilala kita, Maya. Alam kong mabuti kang tao. Kung ano man ang dahilan mo, kung bakit ginagawa mo ang trabahong to, sigurado akong para sa kabutihan lang din. Mahabang wika ng boss niya. Hindi niyo po ako tatanggalin? Gulat na tanong ng dalaga. Hindi. Ang totoo niyan, pinahanga mo nga ako eh. Pag-amin ng binata. Bumaling ito sa kanyang kapatid. Burahin mo ang video. Agad naman yung sinunod ni Martin at ipinakita kay Maya na burado na ang video. Gulat na napatitig ang dalaga sa magkapatid. Hindi siya makapaniwala sa ginawa ng dalawa. Sa isip-isip ni Maya ay kung ibang tao ang kaharap niya ngayon, baka natakot na ang mga ito at nagsumbong na sa mga pulis. Mananatiling lihim ang sikreto mo. Nakangiting wika ni Martin. Sa isang kondisyon. Dagdag na sabi nito. Napatingin si Maya sa lalaki. Muling bumalik ang kaba sa dibdib niya. Ano po yun? Kinakabahang tanong ng dalaga. Papayag ka makapag-date sa akin? Diretsong sagot ni Martin at ngumisi. Martin! Suway ni Carlos sa kapatid. Bakit? Wala namang masama kung mag-date kami ah. Depensa nito. Hindi pwedeng makipag-date si Maya sa'yo. Singhal ni Carlo. At bakit naman? Basta. Saad ni Carlo bago naglakad papasok ng opisina niya. Napailing na lang si Martin habang pinapanood ang paglalakad palayo ng kanyang kuya. Bumaling naman ito kay Maya at ngumiti. Hanggang sa muli. Maya? Sambit nito at naglakad pa rin para sumunod kay Carlo. Naiwang tulala ang dalaga at iniisip kung anong nangyari. Ang akala ni Maya ay katapusan na ng mundo niya. Hindi akalain ng dalaga na matatanggap ng boss niya ang isa pang pagkatao niya. Ilang araw pa ang lumipas, naging madalas ang pagpunta ni Martin sa kumpanya ng kapatid, hindi upang dalawin si Carlo kundi para kulitin si Maya. Wala namang magawa ang dalaga para pigilan ito dahil sa sobrang kakulitan. May mga pagkakataon na dadating si Martin na may dalang kung ano-ano. Minsan ay pagkain, minsan naman ay bulaklak.
Maya, sige na. Pumayag ka na kasi makapag-date sa akin. Pamimilit pa ni Martin. Sir, nagtatrabaho ako. Kung pwede sana, wag niyo na akong guluhin. Sagot ni Maya. Biglang lumabas ng opisina niya si Carlo at agad nagsalubong ang mga kilay nang makita ang kapatid na ginugulo na naman ang kanyang sekretarya. Martin, tigilan mo na nga si Maya. Sigaw ni Carlo at naglakad palapit sa dalawa. Kuya, niyayaya ko lang siya makipag-date. Ani Martin. Huwag mo siyang pilitin kung ayaw niya. Madami ginagawa yung tao. Ang gulo-gulo mo. Singhal pa ni Carlo. Bumagsak ang mga balikat ni Martin. Nakasimangot itong bumaling kay Maya na hanggang ngayon ay nakatutok pa rin sa laptop na nasa harapan nito. Maya, sumama ka muna sa akin. Biglang wika ni Carlo. Saan tayo pupunta, sir? Nagtatakang tanong ng dalaga. Oo nga kuya, saan kayo pupunta? Magde-date kami. Pang-aasar ni Carlo sa kapatid. Mabilis na hinawakan ni Carlo ang kamay ni Maya at hinila ito palayo sa kapatid na si Martin. Narinig pa nila ang sigaw nito, ngunit hindi na nila yun pinansin at nagpatuloy na lang sa paglalakad palabas. Ah sir, yung kamay ko po. Biglang sambit ng dalaga. Napalingon naman si Carlo at napatingin sa kanilang mga kamay. Pasensya na. Nahihiyang tugon ng binata. San po ba talaga tayo pupunta? Kakain sa labas. Diretsahang sagot ni Carlo. Po? Bakit po? Napansin ko kasi na masyado kang tutok sa trabaho nitong mga nakaraang araw. Kaya naisip kong isama kang kumain ng tanghalian. Paliwanag ni Carlo sa kanyang sekretarya. Napatango naman si Maya habang nakatitig sa kanyang boss. Naguguluhan ng dalaga sa kinikilos ni Carlo, ngunit wala siyang lakas ng loob para magtanong. Hinayaan niya na lang yun dahil wala rin namang mawawala sa kanya. Hindi na nagulat si Maya nang sa Jollibee ulit sila pumunta. Ang totoo, inaasahan na ito ng dalaga. Agad naman silang kumain ng dumating ang order. Hindi napigilan ng dalaga na makaramdam ng kaba dahil naisip niya na baka biglang magtanong ang boss niya tungkol sa nalaman nito. Ngunit, nanatiling tahimik si Carlo at tutok sa pagkain. Maraming salamat, sir. Ani Maya nang matapos silang kumain. Walang anuman. Huwag mong pababayaan ang kalusugan mo. Hindi ka dapat nagpapaliban ng kain. Bili ni Carlo bago nagtuloy sa pagsakay sa kotse. Nang makabalik sa kumpanya, ay dumiretso si Carlo sa kanyang opisina at ganoon din ang ginawa ni Maya. Hindi na nila naabutan si Martin dahil umuwi na rin ito nang umalis ng dalawa. Kinagabihan, maagang umuwi si Maya sa kanyang apartment. Papasok pa lamang siya nang mapansin niyang nakabukas ang pinto nito. Sigurado ang dalaga na nilak niya ito kaninang umaga bago umalis. Kaya naman, nagtataka siya kung bakit nakabukas na ito ngayon. Nagpatuloy sa pagpasok si Maya, kahit ramdam niya na may kakaiba sa apartment niya. Nang maisarado ang pinto, ay magkapares na kamay ang agad na bumalot sa dalaga. Isa sa leeg at isa sa kamay upang hindi siya makapanlaban. Napaaga ata ang uwi mo, miss. Bulong ng lalaki. Sino ka? Anong kailangan mo? Kalmadong tanong ni Maya. Nais ko lamang magparating ng isang mensahe. Sagot ng lalaki. Walang nagawa si Maya nang magsimulang maglakad ang lalaki. Hinayaan ng dalaga na itulak siya ng lalaki kung saang direksyon ito maglakad habang nananatiling nakahawak sa kanya. Hindi nanlaban si Maya at nanatiling kalmado. Sinayang mo ang oras ko. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Totoo nga ang sinasabi nila na ayaw mong magpaligoy-ligoy. Sagot ng lalaki. Itinulak ng lalaki si Maya kaya bahagyang napadaing ang dalaga
nang tumama ang katawan niya sa lamesa. Kahit madilim, ay nilingon ni Maya ang pwesto ng lalaki. Tanging anino lamang ang nakikita ng dalaga, ngunit pansin niya ang pamilyar na imahe nito. Tumikim ito. Sabihin mo sa boss mo na itigil niya na ang pangingialam sa grupo namin. Kilalanin niya kung sinong binabangga niya kung ayaw niya ng gulo. Napangisi naman si Maya. Bakit? Natatakot ba kayo sa amin? Mayabang na tanong ng dalaga. Hindi namin kayo dapat katakutan. Binibigyan lang namin kayo ng pagkakataon na lumihis ng direksyon na tinatahak nyo. Sagot ng lalaki at bahagyang natawa. Dahil hindi nyo magugustuhan na makalaban kami. Dagdag pa nito. Magsasalita pa sana si Maya, ngunit mabilis na kumilos ang lalaki at tumakbo na palabas. Hindi na nag-abala ang dalaga na habulin nito. Bumuntong hininga na lamang si Maya at naupo sa sofa na malapit sa kanya upang maipahinga ang katawan. Isang buwan ang lumipas, patuloy pa rin si Martin sa pangungulit kay Maya, ngunit nakasanayan na ito ng dalaga. Madalas ay binabaliwala lamang ito ni Maya at mas itinutuon ng atensyon sa trabaho. Hindi pa ulit nakakatanggap ng bagong misyon si Maya matapos ang misyon niya sa mayor. Ilang araw na rin ipinagtataka ng dalaga yun, kaya naman naisipan niyang bisitahin si Mr. Lee. "O Maya, napabisita ka." Gulat na bungad ni Mr. Lee nang maglakad palapit sa kanya ang dalaga. "May problema ba tayo, Mr. Lee?" Diretsahang tanong ni Maya dito. "Anong ibig mong sabihin?" Naguguluhang tanong ng boss niya. "Halos isang buwan na rin ako walang natatanggap na misyon." Naupo siya sa upuan sa harap ng lamesa ni Mr. Lee. "Noong nakaraan lang, may lalaki nagpunta sa bahay ko para magbanta." Dagdag na wika pa ng dalaga. "Nakarating na rin pala sa iyo ang bagay na yan. Mukhang wala talaga silang balak magpatalo. Baka gusto mo ipaliwanag sa akin ang nangyayari. Hindi naman siguro lingid sa kaalaman mo ang tungkol sa grupo ni na Marcos." Tanong ni Mr. Lee at napatango ang dalaga bilang tugon. Kung ang grupo natin tumatanggap ng misyon upang pumatay ng mga taong konektado sa iba't ibang krimen, ang grupo naman nila ay nagliligtas sa mga ito. Paliwanag pa ng matandang lalaki. Kung ganon, ay nakabangga natin ang grupo nila? Tama? Paninigurado ni Maya. Ganon na nga. Dahil sa isang misyon ng katrabaho mo. Ang isa pala sa bodyguard ng target ay kinuha nila sa grupo ni na Marcos para tulungan ito kung sakaling may mangyaring masama. Kwento pa ni Mr. Lee. Napailing naman ang dalaga dahil sa nalaman. Bakit ngayon nyo lang sinasabi sa akin to? Dahil bukod sa misyon na yun, ganon din ang nangyari sa misyon mo. Karamihan sa mga gwardya na naroon sa party ay mga kagrupo ni Marcos. Binabantayan nila ang bawat kilos mo. Nais ng pamilya ng mayor na pinatay mo ang makapaghiganti sa'yo. Kaya minabuti kong huwag ka munang bigyan ng misyon. Dahil baka doon sila umatake. Isa pa, hindi sila kumikilos ngayon dahil alam nila nagtatrabaho ka sa kumpanya ni Carlo. Ano naman ang kinalaman nun? Nagtatakang tanong ng dalaga. Takot sila sa pamilya ni Carlo. Kaya hanggat maaari ay ayaw ka nilang atakihin habang malapit ka sa kanila. Paliwanag ng matanda. Hindi makapaniwala si Maya sa kanyang natuklasan. Nasa panganib na pala ang buhay niya at wala pa siyang kamalay-malay. Hanggat maaari, kailangan mong manatiling nakadikit sa kanila para hindi ka nila galawin. Mungkahi ni Mr. Lee. Hindi naman tayo makakasigurong mananahimik sila sa tuwing malapit ako kina Carlo, Mr. Lee. Baka maubusan na ng pasensya ang mga yon. Natigil sila sa pag-uusap nang biglang magring ang cellphone ni Maya. Nangunot naman ang noon ng dalaga nang makitang tumatawag ay ang driver ni Carlo. Hello? Ani Maya nang sagutin ang tawag. Hello, ma'am. Ma'am, may dumukot po kina Sir Carlo. Wika nang nasa kabilang linya. Ano?
Hindi makapaniwalang bulalas ng dalaga. Napatayo pa ito sa upuan. Hintayin mo ako, pabalik na ako dyan. Sambit ni Maya. Ano nangyari? Nagtatakang tanong ni Mr. Lee. May dumukot kina Carlo. San matatagpuan ang kuta ni Marcos? Saglit na nagkalkal si Mr. Lee sa kanyang lamesa. Nang makita ang hinahanap, iniabot niya kay Maya ang isang papel. Salamat dito. Mag-iingat ka, Maya. Ayoko mawala na isang magaling na tauhan. Dali-daling lumabas ang dalaga sa opisina ni Mr. Lee at patakbong pumunta sa motor niya. Matapos niya itong pinatakbo pabalik sa kumpanya ni Carlo at nang makarating si Maya, napansin niya ang kotse ng boss niya na puro tama ng bala. Saan mo sila huling nakita? Aligagang tanong ni Maya sa driver. Sa may harap lang ng kumpanya, ma'am. Hinihintay ko sila makasakay para ihatid, kaso bigla na lang may tumigil na van sa harap nila eh. Bakit puro tama ng bala ang kotse? Takang tanong pa ng dalaga. Sinubukan ko po silang habulin, pero hindi ko rin naabutan. Sagot ng driver. Tumakbo pabalik sa kanyang motor si Maya. Dali-dali niya itong pinaandar at nagmaneho papunta sa lugar sa sigurado siyang matatagpuan sina Carlo. Pinaharurot na ng dalaga ang kanyang motor dahil sa labis na pagmamadali. Labis na kaba ang nararamdaman ni Maya ng mga sandaling yon. Hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili kung sakaling mapahamak ang magkapatid nang dahil sa gulong pinasok niya. Nang makarating sa isang abandonadong gusali ay hindi na nagpaligoy-ligoy si Maya. Diretso siyang naglakad papasok doon at bumungad sa kanya ang ilang tauhan ni Marcos. Nasaan sila? Seryosong tanong ng dalaga. Kadadating mo palang hinahanapan mo na agad kami. Paano ko sabihin ko sa iyong wala kaming kinalaman sa hinahanap mo? Nakangising sagot ni Marcos. Iba na lang ang lokohin mo. Singhal ni Maya dito. Bahagyang natawa ang lalaki. Sumenyas ito sa kanyang mga kasama na agad namang nagsikilos. Inalis ng mga tauhan ni Marcos ang dalawang malaking tela na nakaharang sa magkabilang gilid ng pwesto nila. Carlo! Martin! Nag-aalalang tawag ni Maya nang makita ang magkapatid na nakatali sa dalawang magkahiwalay na kulungan. Pakawalan mo sila! Utos pa ng dalaga. Nahihibang ka na kung inaakala mong susunod kami sa'yo. Tumawa ng malakas si Marcos. Naglabas ng baril ang mga tauhan ni Marcos at itinutok yun kay Maya. Mabilis na inilibot ng dalaga ang kanyang paningin sa kabuuan ng gusali. Nang mapag-aralan ng paligid, ay agad na tumakbo si Maya at kasunod nun ay ang sunod-sunod na pagbaril ng mga tauhan ni Marcos. Ang lakas ng loob mong sumugo dito mag-isa. Sigaw ni Marcos sa kanya. Huwag ka matakot. Magiging madali lang ang pagkamatay mo. Mayabang na sagot ni Maya. Sugurin niyo ang hayop na babaeng yan. Galit na utos ng lalaki. Muling tumakbo si Maya. Sa pagkakataong ito ay para salubungin ang mga pasugod sa kanya. Bago pa makapagpaputok ulit ang mga ito, nakalapit na ang dalaga sa kanila. Sinipa ni Maya sa leeg ang pinakamalapit sa kanya. Pagkatapos nun, umikot siya para naman masuntok ang katabi nito. Napayuko si Maya nang muling magpaputok sina Marcos na nasa malayo. Ginamit ni Maya ang katawan ng isang lalaki upang gawing panangga sa bala. Ibang klase! Namamanghang sambit ni Marcos. Huwag kang masyadong humanga. Hindi mo madadala sa kabilang buhay yan. Nakangising wika ni Maya. Nagpatuloy si Maya sa pagtakbo papalapit sa pwesto ni na Marcos. Lahat ng makasalubong ng dalaga ay mabilis lang nitong pinapatalsik papalayo. Ang ilan, nawawala ng malay. At ang ilan naman ay hirap nang tumayo. Anong tinutungangan niyo dyan? Sugurin niyo! Galit na sigaw ni Marcos sa katabing tauhan. Maya! Napabaling ang dalaga sa pwesto ng sumigaw. Nagkaroon na ng malay si Carlo at kahit nahihirapang tumayo dahil sa pagkakatali, ay pinilit nito ang kanyang sarili. Napaatras naman si Maya nang tamaan siya sa sikmura dahil sa pagsipa ng lalaking sumugod sa kanya.
Naging seryoso ang mukha ng dalaga at dali-daling tumakbo palapit sa lalaki. Pagsisisihan mong naisipan mo akong sipain. Galit na sambit ni Maya. Tumalo ng dalaga at bago ito bumagsak sa lupa, ay sinipa niya sa mukha ang lalaki. Napaikot ito nang tumilapon palayo dahil sa lakas ng sipa ni Maya. Nakaramdam na ng pagod ang dalaga at hinihingal na rin ito. Parang hindi nauubos sa mga tauhan ni Marcos. Ano, pagod ka na ba? Nang hahamong tanong ni Marcos sa kanya. Manood ka lang dyan kung paano ko ubusin ang mga kasama mo. Bahagyang nag-inat ng braso si Maya matapos sabihin yun. Nagpatuloy sa pagsugod ng mga tauhan ni Marcos. Walang ibang ginawa si Maya kundi ang umilag sa suntok ng mga ito at kapag nakakakita ng pagkakataon ay tsaka gagante. Paminsan-minsan ay tatalo ng dalaga sa ere upang sipain ang kaharap na kalaban. May mga pagkakataon ding babarilin ni na Marcos si Maya na madali lang din naiiwasan ng dalaga. Habang abala si na Maya at ang mga kalaban nito, ay sinusubukan naman ni Carlo na kalagin ng pagkakatali sa kanya. Nabaling ang binata sa pwesto ng kanyang kapatid nang makitang gumalaw na ito at nagkamalay na rin. Kuya! Takot na bulalas ni Martin. Sumenyas lang si Carlo na tumahimik at gayahin ang ginagawa niya. Agad namang nakuha ni Martin ang naisiparating ng kanyang kuya at ginawa yon. Nanatiling tahimik ang magkapatid. Iniiwasan nilang gumawa ng ingay dahil baka maagaw nila ang atensyon ng ibang tauhan ni Marcos. Baka mas lalo pang mahirapan ng dalaga na iligtas sila. Para sa isang babae, kakaiba ka. Biglang sambit ni Marcos at naglakad palapit kay Maya. Bilang isang lalaki, bading ka. Bakit ka nagtatago sa likod ng marami mong tauhan? Natatakot ka ba sa akin? Nakangising sagot ng dalaga. Hindi sumagot si Marcos. Mabilis itong sumugod papunta kay Maya at sunod-sunod na pinagsususuntok ito. Tanging pagsalag ang nagagawa ng dalaga dahil hindi siya makahanap ng pagkakataon upang makaatake. Ano? Nasaan ang tapang mo? Mayabang na singhal ni Marcos nang tamaan niya sa tiyan si Maya. Bahagyang napaupo ang dalaga. Mas lalong sumeryoso ang mukha niya at diretsyong tumitig sa lalaking kaharap. Bibigyan kita ng pagkakataon para kusang umalis sa lugar na to. Ani Maya. Ano akala mo sa akin, tanga? Singhal ni Marcos at muling sinugod ang dalaga. Mabilis na nakailag si Maya sa pagsuntok ni Marcos. Bahagya itong nakaupo at sinuntok ang ilalim ng braso ng lalaki. Dahil sa gulat, hindi na nakaiwas si Marcos nang sipain ni Maya ang mukha niya. Tumilapon ang lalaki na agad din namang bumangon. Binigyan kita ng pagkakataon, ngunit hindi mo tinanggap. Walang sisihan ha? Tinakbo ng dalaga ang distansya sa pagitan nila ni Marcos. Bago makabuelo ang lalaki, muling tumalon si Maya. Itinoon ng dalaga ang dalawang kamay sa mga balikat ni Marcos upang sa likuran nito ang bagsak niya. Ngunit bago pa man siya makatapak sa lupa, sinipa na ni Maya ang likod ng lalaki. Dahilan, para mapangudgod ang mukha nito sa lupa. Napadaing na lang si Marcos dahil sa sakit nun at nahihirapang tumayo. Hindi pa nakakabawi sa sakit ng likod, ay nasa harap na agad niya si Maya. 3 beses tumama ang suntok ng dalaga sa mukha ng lalaki bago ito napaluhod. Maawa ka, hindi na ako lalaban. Nauutal pang pagmamakaawa ni Marcos. Sinubukan ng lalaki na umatras. Ngunit, naglakad lang din palapit sa kanya si Maya. Muling nagmakaawa ang lalaki. Bakas ang takot sa mukha ni Marcos ngunit hindi yun pinansin ni Maya. Nagpatuloy siya sa paglalakad palapit hanggang sa nasa gilid na siya nito. Binalaan na kita. Hindi ako magandang kalaban. Dagdag na sabi pa ng dalaga. Tinapakan ni Maya ang dibdib ng lalaki. Sinubukan naman itong kumawala, ngunit nabigo lang din ito dahil na rin sa sobrang pagod. Bitiwan mo ang boss namin!
Sigaw ng isang lalaki. Napatingin si Maya ron at nakita niya ang dalawang lalaki na hawak-hawak sina Carlo at Martin habang may nakatutok na baril sa mga ulo nito. Marahang lumapit ang mga ito sa pwesto ni Maya. Bitiwan niyo ang dalawang yan. Pababayaan ko kayo makaalis dito ng buhay. Sagot ng dalaga. Hayaan mo muna kami makuha ang boss namin. Hindi. Pakawalan niyo muna ang dalawang yan. Pagmamatigas ni Maya. Huwag mo kaming alalahanin, Maya. Labanan mo sila. Biglang sabi ni Carlo. Tahimik! Sigaw naman ng lalaki na may hawak dito. Patagong sumenya si Maya gamit ang kanyang kamay at napatingin naman dun sina Carlo at Martin. At agad naintindihan ang nais iparating ng dalaga. Ilang segundo ang hinintay na magkapatid bago kumilos. Sabay nilang itinulak na malakas ang mga lalaking humahawak sa kanila. Dahil sa gulat, nabitawan ng mga ito ang magkapatid. At ginamit iyong pagkakataon ni Maya. Mabilis niyang kinuha ang dalawang maliit na baril na nakatago sa kanyang hita. Agad na binaril ng dalaga ang dalawang lalaki bago pa ito makagawa ng kahit anumang kilos. Tumakbo sina Carlo at Martin palapit kay Maya. Parehas nakangiti ang mga ito at nawala na ang takot sa kanilang mga muka. Parang nabunutan ng malaking tinik sa tagiliran ng dalaga nang sa wakas, nailigtas niya ang magkapatid. Kahit hinihingal at masakit ang katawan, naglakad si Maya para salubungin ang mga ito. Maya, mabuti naman at ayos ka lang. Ani Martin. Bakit mag-isa ka lang pumunta dito? Tanong naman ni Carlo. Hindi agad sumagot ang dalaga. Sinuri niya muna nang mabuti ang katawan ng magkapatid. Nang masiguradong walang galos o sugat ang mga ito, tsaka siya bumaling sa dalawa. May masakit ba sa inyo? Wala naman sa akin, ewan ko lang dyan kay kuya. Nakapagsuntukan pa yan kanina eh. Tumingin ang dalaga sa kanyang amo. Sa'yo sir, may masakit ba sa'yo? Wala naman. Maraming salamat dahil dumating ka. Umalis na tayo dito. Wika ni Maya. Mabilis na umalis ang tatlo sa gusali. Dahil walang ibang sasakyan, napilitan si Maya na iangkas ang dalawa. Hindi naman nahirapan ang dalaga. Mabuti na lang at may kalakihan ng motor niya at nagkasya silang tatlo. Nang makarating sa kumpanya, agad silang sinalubong ng ilang empleyado. Sir Carlo, Sir Martin, ano po nangyari sa inyo? Nag-aalalang tanong ng kanilang driver. Wala naman Manong, wag na kayo mag-alala. Mamaya, maraming salamat po at nahanap niyo sila. Bahagya pang tumungo si Manong driver. Wala nga naman po. Tanging naisagot ni Maya. Nagpaalam na si Maya na uuwi na para makapagpahinga. Hindi na rin naman siya pinigilan ni na Carlo dahil alam din ng magkapatid na naging pagod ang dalaga. Pagdating sa bahay, ay biglang tumawag sa kanya si Mr. Lee. Maya, ano namang nakain mo? At sinugod mong mag-isa sina Marcos. Bungad ni Mr. Lee nang sagutin ni Maya ang tawag. Hindi dapat ako magsayang ng oras kaya sumugod na ako. Sagot naman ng dalaga. Pwede ka naman humingi ng tulong sa iba mo pang katrabaho, di ba? Okay lang, Mr. Lee. Nailigtas ko naman ang magkapatid. Ikaw talagang bata ka? Hindi makapaniwalang sambit ng nasa kabilang linya. Nang mamatay ang tawag, ay agad nahiga sa kama si Maya. Ngayon niya naramdaman ang labis na pananakit ng katawan at labis na pagod, kaya hinayaan niya ang sarili na lamunin ng antok. Ilang linggo na ang nakalipas magmula ng dukutin na magkapatid na sina Carlo at Martin. Katulad ng dati, madalas pa rin pumupunta sa kumpanya si Martin upang kulitin si Maya. Mas lalo namang naging abala si Carlo sa dami ng trabaho na kailangan niyang tapusin. Sir, lunch break po. Biglang sabi ni Maya nang lumapit ito sa lamesa ng boss niya. Tanghali na agad? Hindi ko na naman napansin ang oras. Gulat na sambit ni Carlo. Mamaya niyo na po ituloy ang trabaho, kumain na po muna kayo. Kumain ka na ba?
Tanong naman ng binata sa kanya. Umiling ang dalaga bilang tugon. Sabayan mo na ako. Yaya ni Carlo. Hindi na tumanggi si Maya dahil ramdam niya na ang gutom. Sa Jollibee ulit sila nagpunta at nang makaupo ay agad nag-order ang dalawa. Ilang minuto lang din na hinintay nila at dumating na ang kanilang order. Maya, may gusto sana ako itanong. Biglang sambit ni Carlo habang kumakain. Ano yun, sir? Nagtatakang sagot naman ng dalaga. Pwede bang... Napalunok ng ilang beses si Carlo bago ipinagpatuloy ang sasabihin. Pwede mo manligaw? Muntik nang masamid si Maya dahil sa tanong ng kanyang boss. Po? Gulat na sambit ng dalaga. Tinatanong ko kung pwede kitang ligawan. Pag-uulit ni Carlo. Agad na namula ang mukha ni Maya at napaiwas siya ng tingin. Kahit pa may nararamdaman na ang dalaga para sa kanyang boss, ay hindi pumasok sa isip niya na aabot yun sa ganito. Ni hindi nga naisip ni Maya na magugustuhan siya ni Carlo eh. Sir, huwag ka naman po magbiro ng ganyan. Nahihiyang sabi niya. Seryoso ako, Maya. Bakit? Hindi ako ang babaeng karapat-dapat para sa inyo, sir. Hindi ako mabuting tao at hindi malalagay sa tahimik ang buhay mo kapag mas pinili mo mapalapit sa akin. Handa ako malagay sa panganib kung yun ang paraan para mapalapit ako sa'yo. Matagal na ako may gusto sa'yo, Maya. At sa kabila ng tunay mong pagkatao, mas lalo lang ako nahulog sa'yo. Sambit ni Carlo. Hindi ko alam, sir. Hindi pa ako handa sa ganyang bagay. Handa ako maghintay, Maya. Kahit gaano pa katagal, hihintayin ko ang sagot mo. Hinawakan ng binata ang kamay ni Maya at marahang hinalikan yon. Aminado si Maya na kinikilig siya dahil doon. At ramdam din niya ang pag-iinit ng kanyang muka. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ang dalaga ng ganon. At hindi niya maiwasan na mapangiti. Mabilis din namang iwinaksi ng dalaga ang pakiramdam na yun at bahagyang umiling. Bakit? Takang tanong ni Carlo nang mapansing nakatitig siya kay Maya habang nakangiti. Wala po, sir. Sagot ng dalaga at nag-iwas ng tingin. Kinikilig ka ba? Hindi ho. Wala namang nakakakilig, sir eh. Pagtanggi pa niya. Umamin ka na kasi, kinikilig ka. Pulang-pula ka na oh. Natawa si Carlo habang itinuturo ang mukha ng dalaga. Sir naman eh, pinagtitinginan na tayo ng ibang tao. Sita ni Maya ngunit lalo lang natawa ang kanyang boss. Nagpatuloy na lang sa pagkain ng dalaga. Samantala, ilang minuto pang tumawa ng tumawa si Carlo bago nito itinuloy ang pagkain. Nang makabalik sa kumpanya, ay naabutan nilang dalawa si Martin na nakaupo malapit sa pwesto ni Maya. Ano namang ginagawa mo dyan? Pasinghal na tanong ni Carlo sa kapatid. Kuya, saan kayo galing ni Maya ko? Nang uusisang sambit ni Martin. Anong Maya mo? Hindi makapaniwalang saad ni Carlo. Nag-date kaming dalawa at wala kang magagawa. Nang aasar na sambit pa nito. Anong nag-date? Hindi kayo pwedeng mag-date. Dahil kaming dalawa lang ang pwede, kuya. Singhal ni Martin sa kanya. Bakit hindi mo tanungin si Maya? Mayabang na wika ni Carlo. Totoo ba ang sinasabi ni kuya? Parang batang nagtatampo na tanong ni Martin. Hindi naman sumagot si Maya. Bagkus, dumiretso ito sa pwesto niya at sinimula ng kanyang trabaho. O kuya, hindi siya sumagot. Ibig sabihin hindi totoo ang sinabi mo. Tumawa ng malakas si Martin. Ewan ko sa'yo. Singhal ni Carlo at padabog na naglakad papasok sa opisina niya. Saglit namang napasulyap doon si Maya. Ngunit mabilis ding ibinalik sa ginagawang atensyon. Nagtataka namang nagpalingalinga ang dalaga nang mapagtanto na biglang nanahimik si Martin. Nakita niya itong nakaupo sa di kalayo ang pwesto niya. Hinahanap mo ba ako? Nakangiting tanong ni Martin. Hindi. Tipid na sagot ng dalaga. Halata naman tumatanggi ka pa. Maya, bakit ba ayaw mong pumayag na makipag-date sa akin? Dagdag pa na tanong nito. Hindi kita type.
Diretsahang sagot ni Maya dito. Masyado kang bata para sa akin. Magulo ang buhay para pasukin ng isang batang katulad mo. Paliwanag pa ng dalaga. Nanatili namang nakangiti si Martin. Tumayo ang lalaki at naglakad papalapit sa pwesto ni Maya. Ibig sabihin, ang type mo, yung malapit sa edad mo o mas matanda pa sa'yo? Tanong ni Martin. Bahagya pang tumangutango ang lalaki. So type mo si kuya? Biglang sambit nito. Wala akong sinabing ganyan. Mabilis na sagot ni Maya. Ang defensive mo naman. Ani Martin at malakas na tumawa. Sabihin mo nga sa akin, umamin na ba sa'yo si kuya? Ano ba sinasabi mo? Ano naman ang aaminin ng kuya mo? Pagmamaang-maanga ni Maya. Matagal ko nang alam na may gusto sa'yo si kuya. Imposible namang hindi mo yun napapansin. Samantalang lagi kayong magkasama. Kwento ng lalaki. May gusto ka rin ba sa kuya ko? Kaya ayaw mo makipag-date sa akin? Dagdag na sabi nito. Wala akong alam sa sinasabi mo, Martin. Pwede mo lokohin ng ibang tao pero hindi mo maloko ang sarili mo. Makahulog ang wika nito bago naglakad palayo. Napatulala na lang ang dalaga habang pinagmamasdang makalayo ang lalaki. Napasa po sa dibdib si Maya nang maramdaman ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. May kakaibang kiliti sa dibdib ng dalaga at bago yun para sa kanya. Pilit ikinalma ni Maya ang kanyang sarili at bumalik sa pagtatrabaho. Ilang oras pa ang lumipas at uwian na. Maya, tara na! Biglang yaya ni Carlo nang lumabas ito sa kanyang opisina. Sir? Naguguluhang sagot ng dalaga. Nililigawan kita, di ba? Normal lang naman siguro na sabay tayong umuwi. Nakangiting sagot ni Carlo. Seryoso ba talaga kayo, sir? Tumayo si Maya para linisin ang mga kalat sa kanyang lamesa. Naglakad ang binata palapit sa kanyang sekretarya at hinawakan ang kamay nito. Napatigil naman sa ginagawa ang dalaga. Mukha ba ako nagbibiro? Tanong ni Carlo. Hindi makatingin ng diretso si Maya sa kanyang boss. Hindi lang ako makapaniwala, sir. Paano kung gawin ko to? Hinapit ni Carlo ang bewang ng kanyang sekretarya at iniharap ito sa kanya. Mabilis na inilapit ng binata ang kanyang mukha sa dalaga. Nanlalaki naman ang mga mata ni Maya nang magtagpo ang kanilang labi. May kakaibang kiliti ang dulot nun sa sistema ng dalaga at hindi niya naiwasan na mapayakap kay Carlo. Halos mawala sa ulirat ang dalaga dahil sa halik ng kanyang boss. Tumatak sa isip ni Maya ang malambot na labi ng binata na nakalapat sa kanyang labi. Ilang segundo pang tumagal ang halikan nilang dalawa bago kusang lumayo si Carlo. Hindi ka pa rin ba naniniwala? Tanong nito sa dalaga. Pulang-pula ang mukha ni Maya at hindi na rin siya mapakali dahil sa bilis ng tibok ng puso niya. Naramdaman na lang ng dalaga ang pagyakap ng kanyang boss dahilan para bahagya siyang kumalma. Sir, hindi ako makahinga. Natatarantang sambit ni Maya. Pasensya na. Paghingi ni Carlo ng paumanhin at binitawan ng dalaga. Habol hininga naman si Maya nang tumitig kay Carlo. Magsasalita pa sana siya nang biglang may sumigaw na agad nakaagaw ng kanilang atensyon. Huli kayong dalawa! Sigaw ni Martin at dali-daling tumakbo palapit kina Maya. Anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Carlo. Susunduin ko sana si Maya, ang kaso nga lang, mukhang may iba ng kasabay. Nakangising sagot ng kapatid. Oo, kaya ngayon palang layuan mo na siya. Pagbabanta ni Carlo. Kuya, hindi mo ako pwedeng pagbawalan dahil hindi ka pa naman niya sinasagot. Malakas na natawa si Martin matapos sabihin yun. Kapag sinabi ko gawin mo. Napabaling naman si Martin kay Maya. Sinagot mo na ba si kuya? Tumatanggi ka pa kanina. Huwag mo ang kulitin si Maya. Galit na singhal ni Carlos sa kapatid. Kuya, kalma.
Hindi ko naman aagawin sa'yo si Maya. Natatawang sagot ni Martin. Oh, akala ko ba gusto mo rin siya? Biro lang naman yun, kuya. Ginawa ko lang yun para mapaamin ka na sa kanya. Natatawang sagot ng kapatid nito. Ano? Ano ibig mo sabihin? Matagal ko na kayang alam na gusto mo ang sekretarya mo. Mas lalong natawa si Martin. Habang nagkukulitan ng magkapatid, hindi maiwasan ni Maya ang mapatitig sa dalawa. Napangiti na lang siya nang makita kung gaano kasaya ang magkapatid at kung gaano sila magkasundo. Napaisip na lang si Maya kung anong pakiramdam na merong kapatid. Siguro kung hindi maagang naulila ang dalaga, nagkaroon pa siya ng kapatid. Kung ako sa'yo, ipakilala mo na siya kay mama. Biglang sambit ni Martin. Napatingin naman si Carlo kay Maya. Gusto mo bang sumama? Tanong nito sa dalaga. Ha? Saan naman? Nagtatakang tugon ni Maya. Sa bahay. Para saan? Ano namang gagawin ko dun? Hindi na mapakaling wika ni Maya. Ipapakilala kita sa mga magulang ko. Naku, Maya, sigurado ako magugustuhan ka nila. Masayang sabi ni Martin. Nahihiya ako. Huwag ka nang mahiya. Kasama mo naman kami ni kuya. Pamimilit pa ni Martin bago bumaling ng tingin sa kapatid. O kuya, tinutulungan na kita. Akin na yung isang kotse mo ah. Natatawang sabi ni Martin bago tumakbo palayo. Ano, sasama ka ba? Paninigurado ni Carlo. Matagal nag-isip si Maya ng kanyang isasagot. Alam naman ng dalaga na hindi magtatagal. Kakailanganin na rin niyang makilala ang mga magulang ni Carlo. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Maya. Sige, basta huwag mo akong iiwan. Nauutal na sagot ng dalaga. Napangiti naman ng malawak si Carlo. Mabilis niyang hinawakan ng kamay ni Maya at hinila ito palabas para sumakay ng kotse. Agad namang pinatakbo ng driver ang kotse at tinahakandaan pa uwi sa bahay ng mga magulang ni Carlo at Martin. Magandang gabi po. Nahihiyang bati ni Maya nang makarating sila. Ikaw na ba si Maya? Tanong ng ina ni Carlo. Opo, ma'am. Tawagin mo na lang akong Nanay Susan. Anang matandang babae. Carlo, samahan mo na itong girlfriend mo papasok. Sigaw pa ng matanda sa kanyang anak. Agad namang lumapit si Carlo sa kanila. Nanay naman. Parang batang reklamo nito. Ano? Dadalhin mo dito tas iiwan mo kung saan? Saad naman ni Susan sa anak. Oo na po. Nakangusong tugon ni Carlo. Hindi napigilan ni Maya ang matawa. Sinamaan naman siya ng tingin ni Carlo, ngunit mas lalo lang natawa ang dalaga. Nang matapos ihain ang hapunan, ay agad na rin silang pumunta ng kusina para kumain. Kumpleto ang pamilya ni Carlo. Nandun si Martin, ang kanilang ina at ang kanilang ama. Hindi tuloy mapigilan ni Maya ang makaramdam ng matinding kaba. Hindi mapakali ang dalaga sa kinauupuan dahil sa kakaibang presensya ng mga magulang ni Carlo. So Maya, ano naman nakita mo sa anak kong si Martin? Biglang tanong ni Susan. Nanay naman. Sita ni Carlo, ngunit hindi siya pinansin ng ina. Po, hindi ko rin po alam tsaka si Carlo po yung... Tumawa naman na matanda. Alam ko. Alam mo, nanay, pinipilit lang yan ni kuya. Ako kasi talagang gusto ni Maya. Pwede ba Martin, wag ka na makisali? Singhal ni Carlos sa kapatid. Oh, baka kayo naman na mag-away. Sita ni Ray, ang tatay ng dalawa. Ito kasing isang to. Parang batang maktol ni Carlo. Nasa harapan tayo ng pagkain, ha? Sita ni Susan sa tatlo. Habang kumakain, ay sunod-sunod na tanong ang binigay nila kay Maya. Ang ilan doon ay nasasagot ng dalaga at ang ilan naman ay hindi. May pagkakataon na sumisingit pa si Martin upang asarin ang kuya niya
na nauuwi sa pagtatalo ng dalawa. Naging masaya si Maya ng gabing yun. Pakiramdam niya ay welcome siya sa pamilya ng boss niya. Ihahatid na kita sa inyo, ani Carlo. Hindi naman tumanggi si Maya. Sumunod siya sa binata at naglakad papunta ng kotse nito. Sir, maraming salamat po. Hindi mo na ako kailangan tawaging sir. Natatawang sabi ni Carlo. Nasanay na po ako eh. Sanayan mo ang sarili mong tinatawag akong babe. Natatawang biro ng binata. Hindi napigilan ni Maya ang kilig na nararamdaman. Itinago niya ang pamumula ng kanyang muka at piniling tumingin na lang sa labas. Ilang buwan ang lumipas, tuluyan na ring napasagot ni Carlo si Maya. Umalis na rin sa pagiging assassin ng dalaga dahil natatakot itong malagay sa panganib ang mga taong malapit sa kanya. Babe, tawag ni Carlo sa kasintahan. Gusto ko ng Jollibee, babe. Parang batang nagtatampo ang itsura ni Carlo. Huwag ka nang sumimangot, kapag natapos ka sa trabaho mo, pupunta tayo ng Jollibee. Sagot ni Maya. Gusto ko ngayon na, babe. Sige na nga. Parang batang napapatalon sa tuwa si Carlo at dali-daling tumakbo palapit sa kasintahan para yakapin ito. Mabilis ding inayos ng binata ang mga gamit sa kanyang lamesa bago muling lumapit kay Maya. Hinawakan niya ang kamay nito at sabay silang lumabas ng opisina. Magdi-date na naman kayo? Singhal ni Martin nang makita ang magkasintahan. Inggit ka na naman? Sama ako. Halos nagmamakaawang sambit ni Martin. Tapusin mo muna yung trabaho mo. Sagot ni Maya at bahagyang natawa. Tumakbo palabas sina Carlo at Maya. Narinig pa nila ang pasigaw ni Martin, ngunit hindi na nila yun pinansin. Katulad na nakasanayan, sa Jollibee ulit ang kanilang punta. Unti-unti na rin nagiging paborito ng dalaga ang kainang ito. Hindi rin maipaliwanag ni Maya kung bakit basta isang araw na lang nasanay na lamang siya na dito lagi kumakain. Babe, bukod dito may iba ka pa bang gustong puntahan? Biglang tanong ni Carlo habang kumakain. Wala naman. Gusto ko na rin naman ang mga pagkain dito eh. Lugar na gusto mong puntahan? Tanong pa ng binata. Sa Canada siguro. Pangarap kong makapunta dun eh. Nakangiting sambit pa ng dalaga. Napatango-tango naman si Carlo. Nagpatuloy ang magkasintahan sa pagkain at nang matapos ay agad ding umalis. Mabilis na lumipas ang ilang buwan. Naging abala sa trabaho si Carlo. Inaasikaso naman ni Maya ang itatayo nilang bagong business. Dahil hindi na nagtatrabaho bilang sekretary ang dalaga, ay nabubugnot ito sa kanyang apartment. Kaya naisipan niya magtayo ng negosyo na agad namang sinuportahan ni Carlo. Martin, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ng dalaga na makita ang lalaki. Pasensya ka na, Maya. Wala naman akong gagawing masama sa'yo eh. Naguguluhang napatingin si Maya sa lalaki ngunit huli na ang lahat. Mabilis na tinakpan ni Martin ang bibig ng dalaga gamit ang panyo. Sinubukan pang manlaban ni Maya, ngunit mabilis nagkaroon ng epekto kay Maya ang pampatulog doon. Napag-utusan lang, Maya. Huwag mo sana akong patayin kapag nagising ka. Natatawang wika ni Martin. Nang makasigurong natutulog na ang dalaga, nagpatuloy sa pagkilos ang binata. Tumagal ang 1 oras ang biyahe nila. Papunta sa lugar kung saan dapat dadalhin ni Martin ang dalaga. Kinabukasan, ay bahagya pang nahirapan ng dalaga sa pagkilos. May nakatakip sa kanyang muka at ramdam niyang nakatali sa kanya ang mahigpit na panali sa paa at kamay niya. Sinubukan niyang kumawala, ngunit mahigpit ang mga yon. Tulong! Tulungan niyo ako! Shh! Huwag kang sumigaw! Sita ng isang pamilyar na boses. Marahang naglakad si Martin palapit kay Maya. Baka magising ang mga natutulog. Bakit mo ito ginagawa, Martin? Hindi makapaniwalang tanong ng dalaga. Wala naman ako ibang pagpipilian, Maya, napag-utusan lang ako.
Hindi ko akalaing magagawa mo to. Hindi nakasagot si Martin nang may isang lalaki ang naglakad palapit sa kanya. Saglit itong may binulong bago muling nilisan ng silid. Nilapitan ng lalaki si Maya. Bahagyang hinaplos ang pisngi at hindi napigilan ng sariling mapangiti. Ang ganda mo talaga, Maya. Wala sa sariling sambit nito. Huwag mo ako hawakan. Natawa naman ng lalaki. Sumama ka na lang para hindi na tayo mahirapan. Walang nagawa si Maya nang sapilitan siyang hilahin ng lalaki. Hirap na hirap siya sa paglalakad dahil na rin sa kung anong damit na nakasuot sa kanya. Dumagdag pa ang takip sa mata niya at ang tali sa kamay niya. Ingatan mo naman yan, Martin! Sigaw ng isang pamilyar na boses. Napatigil naman sa paglalakad si Maya. Kahit may takip sa mata niya, ay hindi niya naitago ang pagkagulat sa kanyang muka. Bigla na lang nabalot ng tugtog ang paligid. Walang kamalay-malay si Maya sa nangyayari sa paligid. Naramdaman na lang niya ang unti-unting pag-alis ng takip sa kanyang mga mata. Surprise! Natatawang bulong ni Martin. Napakusot pa sa mata si Maya nang tuluyan ng matanggal ang takip nito. Nang tumingin siya sa harapan, napaawang ang kanyang labi at bahagyang napaatras dahil sa gulat. Inilibot ni Maya ang paningin sa kabuuan ng simbahan at natigil yun sa mga tao na nasa unahan. Naroon si Carlo na nakangiting naghihintay katabi si Martin na may nakakalokong ngisi at ang pare. Anak ng... Hindi na naituloy ni Maya ang sasabihin nang mapagtanto kung anong nangyayari. Napatingin ang dalaga sa suot niya, isang kulay puting wedding gown. Kaya naman pala hirap na hirap siyang kumilos. At pakiramdam niya ay ang bigat ng suot niya. Mabilis na nagbagsakan ng mga luha ni Maya. Mas lalong lumakas ang tugtog. Nakita ng dalaga na sumisenyas ang ilang tao na naroon para maglakad siya. Kahit naguguluhan at nagugulat, sinunod na lamang yun ni Maya at dahan-dahang naglakad papunta sa unahan. Nagustuhan mo ba? Natatawang tanong ni Martin. Ano naman pakuluto? Hindi makapaniwalang sambit ni Maya. Ba si kuyang tanungin mo? Ani Martin at itinuro ang katabi. Malawak ang ngiti ni Carlo habang nakatitig sa umiiyak na si Maya. Kakaibang saya ang nararamdaman niya na mga oras na yon. Para bang gusto niya nalang iuwi ang dalaga kahit di pa tapos ang seremonya. Mabilis na nagsimula ang pare. At kalaunan ay binanggit na nito ang katagang, "You may now kiss the bride." Naging malawak ang ngiti ni Carlo. Marahan siyang naglakad papalapit kay Maya na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayari. Hindi ka na makakatakas sa akin ngayon, babe. Natatawang wika ni Carlo. Wala naman akong balak na tumakas eh. At hindi na nga nakatiis si Carlo, mabilis niyang hinapit sa bewang ang dalaga at inilapit sa kanya. Marahan niyang inilapat ang kanyang labi sa labi ni Maya. Isang marahan, matamis, at matagal na halik na naging dahilan upang magsigawan at magpalakpakan ng mga taong imbitado. Tumagal ng halos isang oras ang seremonya sa simbahan at nang matapos, agad na rin pumunta sa isang hotel ang bagong mag-asawa. Alam mo bang kanina pa ako kinakabahan? Ang akala ko talaga ay may masamang balak sa akin ang kapatid mo. Natawa naman si Carlo. Parte kasi yun ang plano. Paano ba yan? Misis na kita. Ani Carlo, habang nakangiting nakatitig sa kanyang asawa. Bahagyang hinampas ni Maya ang balikat ng asawa. Sapilitan nga eh. Pangaasar naman niya dito. Anong sapilitan? Kusa ka namang nag-oo sa harap ng pari kanina. I mean, sapilitan mo akong dinala dito. Teka, nasan ba tayo? Nasa Canada. Ha? Gulat na bulalas ng babae. Hindi ba't pangarap mo makapunta dito? Bukas na bukas maglilibot tayo. Hindi na napigilan ni Maya ang maiyak. Agad naman siyang niyakap ng kanyang mister. Sa unang pagkakataon ay naniwala si Maya sa pag-ibig. At iyon ay nang dumating sa buhay niya si Carlo. Ang lalaking nagparamdam sa babae
na mayroong taong handang ibigay at gawin ang lahat mapasaya lamang siya. Salamat. Wala kang dapat ipagpasalamat. Mahal kita at gagawin ko ang lahat para maging masaya ka. Mahal na mahal din kita. Dumiretso ang mag-asawa sa loob ng hotel para sa isang simpleng salo-salo. Nang matapos, lumipat sila ng hotel para sa kanilang honeymoon. Kinabukasan, katulad ng sinabi ni Carlo, ay naglibot sila ni Maya. Pumunta sila sa magagandang lugar sa Canada. Walang paglagyan ng saya. Ang babae, bawat lugar na puntahan nila, bagong memorya para sa kanya. At mas lalong naging magandang alaala yon dahil kasama niya ang pinakamamahal niyang lalaki. Isang buwan na nakalipas, nakabalik na rin sila sa Pilipinas. Bumili na sila ng sariling bahay at doon nagkasamang tumira. Babe! Babe! Natatarantang sigaw ni Maya. Bakit? Tignan mo to! Sambit ng babae at may inabot sa kanyang asawa. Buntis ako! Ha? Buntis ako, babe. Magkakaanak na tayo! Naluluhang sabi pa ni Maya. Seryoso? Magiging nanay at tatay na tayo? Mas naiyak pa si Carlo kaysa sa kanya. Oo! Sagot ng babae. Mahigpit na niyakap ni Carlo si Maya. Labis na saya ang kanilang nararamdaman ng mga panahong yon. Mabilis na lumipas ang araw na ipaalam na rin ng mag-asawa ang tungkol sa pagbubuntis ni Maya sa pamilya ni Carlo. Ikinatuwa naman ng mga ito ang balita at hindi na rin makapagintay sa panganganak ng babae. May mga araw na bumibisita ang mga magulang ni Carlo sa kanilang bahay para mga musta. Minsan naman, lalabas silang buong pamilya para kumain. Babe, gusto ko na saging. Agad kumuha ng saging si Carlo at binigay sa asawa. Ay hindi pala, mansanas na lang. Muling bumalik sa kusina ang lalaki para kumuha ng mansanas. Nang makabalik sa asawa, ay agad niyang iniabot ang mansanas dito. Nakakapagod naman kapag naglilihi ang asawa. Di ikaw maglihi kung gusto mo. Singhal ni Maya. Napakamot sa batok si Carlo. Buong akala niya, hindi yun narinig ng kanyang asawa. Dahil halos pabulong niya lang yung sinabi. Bahagya siyang natawa at nilambing ito. Nagbibiro lang naman ako, babe. Lumayo ka sa akin. Kapag ako nagbiro, mababalian ka ng buto. Natatawa namang tumayo si Carlo at naglakad papunta sa kabilang sofa. Nakangiting niyang pinagmasdan ng asawa na abala sa pagkain. Hindi pa rin makapaniwala si Carlo na asawa niya na ngayon si Maya, ang dati niyang sekretarya at lihim na iniibig ng halos 5 taon. Mabilis na lumipas ang mga buwan, nagsilang si Maya ng kambal at pinangalanan nila itong Miko at Mika. Hindi may paliwanag na mag-asawa ang sayang nararamdaman nila. Habang pinagmamasdan ng mga sanggol, hindi napigilan ni Maya na mamangha. Babe, kamukhang kamukha ka nila. Namamanghang saad ni Carlo. Siyempre, hindi naman ako papayag na ikaw ang kamukha nila, no? Pagbibiro naman ni Maya. Napasimangot naman ng lalaki dahil doon. Bakit? Gwapo naman ako ah. Reklamo ni Carlo. Wala naman akong sinabing hindi. Ang sinabi ko lang ay ayaw ko. Sige na nga. Pasalamat ka, mahal kita. Natigil sa asaran ng mag-asawa nang biglang umiyak ang kanilang 2 anak. Agad naman nilang nilapitan ng mga ito upang patahanin. Hindi mawala ang ngiti sa labi ni Carlo habang buhat-buhat si Miko. Babe, salamat. Salamat kasi tinanggap mo ang pagmamahal ko. Wala sa sariling sabi ni Carlo habang nakatitig sa anak niya. Ano ka ba naman? Ako nga dapat magpasalamat sa iyo dahil tinanggap mo ang pagkatao ko. Naglakad ang lalaki palapit sa asawa at hinalikan nito sa noo. Hindi naman naiwasan ni Maya ang mapangiti. Ito ang buhay na pinapangarap ng babae noon pa lang. Isang masayang pamilya, mapagmahal na asawa, at mga anak. Wala nang ibang mahihiling pa si Maya ng mga sandaling yon. Labis naman ang saya ni Carlo dahil sa wakas, natupad na ang matagal niyang plano. Kung noon iniisip niya lang na kasama niya sa isang bahay si Maya, ngayon ay totoo na at naging asawa pa niya. Mabilis na lumipas sa mga taon
Ang bagong business ni Maya ay naging matagumpay at ang kumpanya naman ni Carlo ay mas lalong umasenso. Malalaki na rin ang kambal na anak nila at nag-aaral na. Masaya na ang pamilya ng mag-asawa at wala na silang ibang mahihiling pa. Sa isip-isip ni Maya, kung talagang mahal ka ng tao, tatanggapin ka nito, sino o ano ka man. Kaya dapat, pahalagahan mo. Kung sakaling may taong dumating sa'yo na tatanggapin ka ng buong buo. The end. Thank you for listening to our wonderful stories daily. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aming main channel na Rendell Tagalog Love Stories. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kami sa pagbibigay ng mga kwentong kinagigiliwan ng nakararami. At kung nais nyo na iba pang kwento, magtungo lang sa isa pa naming channel na The Rendell Stories Audiobook. Don't forget to subscribe at sama-sama tayong ma-entertain, kiligin, at makisaya. Maraming salamat po.